Good morning sa ating lahat mga kabayan. May ibabalita ako sa inyo. May ichichika ako sa inyo mga kabayan. Alam nyo ba? Sa atin lang to ha. Ayoko yung makarating sa iba mga kabayan. Baka ako na naman ang maging cause sa away. Sa atin lang to. Huwag yun nang iparating sa mga kapitbahay nyo, sa kaibigan. Basta pag-chismis natin mga kabayan, talagang exclusive lang, nasa atin lang talaga, na hindi maibalita. Kasi alam niyo po mga kabayan, si Nanay Tere talagang bumulong sa akin kagabi na dito siya matulog. Kasi namimiss na daw niya ng sobra si Tatay Romy. Ngayon sabi ko, bakit dito ka matulog? Mukhang bigla ata ang desisyon mo ngayon. Sabi naman niya, hayaan mo na ako hayaan mo na ako ngayon lang to. Kasi meron siyang hinahanap mga kabe na hindi niya maintindihan kung ano yun. Hindi mawari yung kanyang naramdaman. Basta gusto lang daw niya matulog dito kay Tatay Romy. O syempre mga kabayan, pwede ba yun? Pigilan natin yung gusto ni Nanay Tere na matulog dito. Asawa naman niya yun. Kahit nagkahiwalay sila ng 20 years po mga kabayan, asawa at asawa pa rin ni Nanay Tere yun mga kabayan na si Tatay Romy. Kaya, kumustahin natin kung nagiging maaliwalas na ba yung mukha niya sa isang gabi na dito siya nakatulog, at itanong din natin kung talagang magkatabi sila matulog mga kabayan. Pwede naman sila magkatabi matulog. Walang mali siya. No, yung parang magkakapatid lang na tabi-tabi matulog na walang mali siya, ganon. Pero tanungin natin, mismo malalaman natin sa bibig ni Nanay Tere kung talagang magkatabi sila matulog. Ang importante, natulog sila na magkasama sa isang bubong. Kahit pahinay-hinay. Halimbawa, sa ngayon, si Tatay Ronnie doon sa kusina, si Nanay Tere doon sa teres-teres, di sa sunod, palapit sa sala si Tatay Romy, and then si Nanay Tere dito sa may pintuan, o palapit. Tapos sa sunod naman, doon sa kabilang sulok ng bahay, sa kwarto, and then si Nanay Tere din dito din sa kabilang sulok, yung mga ganon ba. And then sa sunod naman, yung magkatabi sila ng ilang dangkal, no? Pero magkabaliktaran yung kanilang mga ulo. And then sa sunod naman, mga dalawang dangkal na lang, baliktaran ng ulo. And then sa sunod, isang dangkal na naman, tapos baliktaran ng ulo. Tapos dikit lang na walang galawan, ganon. And then sa susunod, 69 na kagad. Para tanggal ang stress po mga kabayan. 69 na kaagad, wala nang patumpik-tumpik pa si Nanay Tere at saka si Tatay Romy. O, joke lang po yan mga kabayan ha. Joke lang po yan. So, ayan, nandito na tayo. Titinan natin. Ang tanong ko, nandiyan ba si Nanay Tere? Baka umuwi mag-isa kagabi. No? Kasi alam naman natin matakutin. Virgin! Ay, virgin si Tere. Maria Clara ang peg ni parang ako lang din, Maria Clara ne. So titinan natin, baka umuwi kagabi. Ay Diyos ko, nag-alala ako kasi sabi ko, ang layo ko pa naman, baka mamaya biglang may tatawag sa akin na magpasundo si Nanay Tere dahil magpatid sa housing. O ano na ang gagawin namin? Mapuyat kami ng husto. 24 hours nagbabiyahe. Or nasa dalawa lang, si Nanay Tere umuwi or si Tatay Romy umalis, no? Kasi yan ang mga iniisip ko kagabi eh. Pero sabi ko, nandiyan naman si Marwin, sabi ko, Marwin, bantayan mo yung dalawa. Sabi niya, opo ate. Mukhang may naganap kagabi mga kabayan. Magulo ang lupa. Magulo ang mga dahon mga kabayan. No? Tapos may naiwang panty doon, ayun no. Magulo. Bakit may dalawa ng duyan? No? Maari dito natulog si Nanay Tere. Maari nandito yung gwardiya sibil na nagbabantay sa kanya. Baka madapuan ng lamok. Dito at din si Tatay Romy. No? Habang dinuduyan niya, hinihili. Para bang bagong nagliligawan mga kabayan. So titinan natin. Kasi excited na rin ako sa mukha. Sa facial expression ni Nanay Tere. Nanay Tere!
O bakit walang sumasagot? Nanay Terry! Ay, wala! O si Tatay Ronnie nandiyan. Nanay Terry! Ay, Diyos! Kung nagulat naman ako sa'yo, bakit ano nangyari? Bakit nakahiga ka dyan? Parang pagod na pagod ka. Masakit ang ulo. Masakit ang... Ulo ko. O yan, parang masaya ang mukha mo ngayon. Hindi. Masaya ang mukha mo ngayon. Gustong-gusto ko yung mukha mo ngayon. Masaya ka. Bakit masaya ka ngayon? Ha? Malungkot nga, binaligtad mo naman. Oh. Masaya. Kagabi, malungkot ang mukha mo. Pero ngayon nakita ko ang ganda ng smile mo. Bakit? Patingin nga sa kamay mo. Para nagrabe ako. Nagrabe ka kagabi? Hindi naman kagabi. Buntis ka. Buntis ka, tingnan ko nga rito. Buntis. Triplets to. Tatlo. Tatlong bilog. Tatlong bilog na? Itlog. Si Nanay Terry, tatlong bilog na itlog na. Ay, saan ka natulog kagabi? Dito nagkakahiwalay, hindi tayo magkakasundo. Bakit? Bakit? Magdamag kami hindi natulog. Kumbaga magdamag kayo hindi natulog kasi nag-aantayan kayo kung sino yung lalapit, parang ganon? Hindi. Ay, paano? Natatakot siguro sa bawat isa. Grabe! Akala mo naman... Si Tatay Romy mo doon. Doon. Tapos ikaw? Si naman, doon naman yung si Marwin. O, tapos? Diyan naman si Bentot. O, tapos ikaw sa kwarto? Dito naman ako. Magdamag ako dyan sa kalang. Bakit? Bakit walang laman yung kwarto? Bakit nandito kayo nakatulog sa labas? Baka mamaya na. Wala nagpakwarto sa inyo ni isa? Wala. Kaya nga hindi pumasok si Marwin doon saka si Bintot sa kwarto kasi alam niya nandito ang mama niya at saka tatay niya para may privacy kayo. Pero bakit kasi si Tatay Ron dyan natulog sa pabag tapos ikaw dito? Ano nangyari? Hindi na ni Bentot doon natulog sa duyan. Oh. Doon siya nung una. Hindi niya natin siguro yung lamig at saka lamok pumasok dito. Hindi niya natis dyan. Doon siya natulog. Lumipat doon. Akala ko nga kasi may duyan doon na nakasabit na dalawa. Akala ko kayo ni Tatay Romy ang natulog doon nagduyan. Hindi, yung dalawa. Yung dalawa pala. Hindi ka man lang nilapitan o kinalabit ni Tatay Romy kagabi? Hindi. Bakit? Gusto ko sana kanyang manghuli ng palakang gabi kasi baka ibang palaka ang huliin niya. Hindi. Pununta ay daw yung sapa. Manghuli sana sila ng palaka. Para kung darating sana sa... Mali naman kasi, dapat ang sinabi mo sa kanya, wag ka na manghuli ng palaka kasi merong isang palaka dito na huhulihin mo. Baka darating nga kapag darating sana sila... May kakain, may ulamin. Meron silang sa bahay, mabibitbit. Pang pasalubong pala ang palaka. No problem. No problem. Maitanong ko lang nga, maitanong ko nga sa'yo, bakit hindi mo man lang tinabihan si Tatay Romy? Kaya nga masaya ako kagabi na sabi mo na dito matulog. Bakit di mo natabihan? Ha? Sabi niya, wag mo akong tabihan, baka mabubuntis ako. Sabi ko, wag ka. Sa bagay, lalaki naman tayong pare-pare. Baka mamaya meron bubuntis sa atin ng mga lalaki. Ay, Diyos ko. Masaya ako mga kabayan kasi sabi ko dito natulog si nanay. Wala din pala. Magdamag din silang walang laman yung kwarto niya mga kabayan. Nagkanya-kanya sila.
No, wala silang nag-aantayan kung sino Alis mag-move. sana kami ngayon. Di nyo kami na Bakit saan kayo papunta? Ba't aalis kayo? Sa ilog. Aday, sabi ko, umalis. At saka, masama pa ang pakiramdam mo. Hindi ka, yan Sabi ka ko na naman. Gumanda lang na naman ang pakiramdam mo ng konti. Gusto mo na naman kung saan-saan maglakad. Mabinat ka. Sabi ko nga sa kanila, malakas pa yung putok ng kili-kili, parang nangangawin ako. Putok ng dibdib. Oo. Kalabog. Kasi, Hindi yan ka na naman. Wag, magpagaling muna. Mamaya tanong Marwin kung ano. So, Nanay Terry, kumain ka na. kumain na kami. Anong ulam? Maraming ulam iniwan. Sabi nila, magsaing ka na, baka mamaya nandun na. Ay, Parating saan? na. Parating na, naririnig ko na kanya yung nila sa sakyan. Kumain ka na. Nagdala na naman ako ng ulam. Alam ko hindi pa naubos yung ulam nyo. Pero nagdala na naman ako ng ulam kasi nag-request ka ng sabaw. So nagdala ako ng isda, bangos para sabawan. Para makahigop ka ng sabaw ni. Kasi kapon sabi mo, gusto ko sana sabaw. Okay, sige. Sabi No ko problem. sa kanila, habang may lagnat ako, dito muna ako. Tama. Kapag wala na ako lagnat, doon na ako bababa. Ibig sabihin, sabi mo ni Tatay Romy, kapag ngayon may lagnat ka, huwag mo na kang tabihan. Pag yung wala ka ng lagnat, saka ka bombahin, parang ganon. Sabon daw, Hindi, sabon. mamaya, ha? Sabon. Sabon? Hindi nyo narinig? Kagabi pa, huwag nyo kalimutan ang Clorox at saka sabon. Ay, day, nakalimutan. Mamaya na lang, punta tayo ng bayan. Sis. Manaliw tayo mamaya. Ha? Tapos ipa-check up kita para mabigyan ka ng kung kailangan mo ng antibiotic kasi ang binili ko sa iyo yung mga panglagnat lang, yung mga basic lang na para mabigyan ka ng antibiotic, maresitahan tayo para makabili tayo kung kinakailangan, ha? Kasi delikado, baka mamaya matuluyan yung baka mamaya sabi mong TB, magkaroon ka talaga ng TB. Ne. Punta tayo mamaya sa bayan. Tapos balik din tayo dito ka muna magpagaling. Huwag ka munang umuwi doon. Kasi naalala ko doon, wala si Ate Jima. Yung pagkain mo. Hindi pwede yung nagagamot ka na walang pagkain. Sasakit ang sikmura mo. Kaya dito, biniling kita kay Kuya Marwin. Na Kuya Marwin, si nanay, ang gamot, saka yung pagkain niya, pakainin ng pakainin. Kasi doon, mag-alala ako sa'yo doon ang pagkain mo. Dito, no problem. Kasi nandito na lalo na ngayon, nandiyan si Kuya Marwin. Maasikaso yung mga pagkain nyo. Pinakain mo to? Pinakain, saka nilot yung niya, katawan. Tapos yung mga gamot niya, nainom na. Very good. Doon wala akong mautusan. Kahit bigyan ko to ng gamot, mga kabayan, kahit tambakan ko to ng gamot, hindi pa rin magagawa niya, makakalimutan niya. Or kung hindi man niya makakalimutan, inom siya ng inom. Ganun din, no? Sasakit ang sikmura niya, mga kabayan, kasi walang kain. Sige lang inom ng gamot, tirahin na naman yung kidney niya. Kaya sabi ko, dito na lang magpapagaling or magpapalakas. Hindi naman yung wala naman na. Hindi na masakit ulo mo. Ubo lang talaga. So mamaya check up na lang tayo talaga, ha? Kasi nauna pa to sa akin, inubo eh. Nauna pa to sa akin, tapos balik na naman, kaya ipa-check up ko na lang talaga, mga kabayan, para matanggal na yung ubo niya. Kasi hindi naman tayo makabili ng antibiotic kung walang resita, no? Yung mabili natin, yung mga mild lang, yung mga Solmux, ganyan, tusiraan, yung mga ganyan, no? Kaya sabi ko, bitbitin ko na lang si nanay mamaya, no? Para mabilis, sa private na lang kami. Ang importante ay maresitahan siya, tapos mabilhan ko siya ng gamot. Mamaya, ha? Ayos? Kumusta pala ang okay naman yung mo dito na first time mo ulit na makatulog dito sa tagal ng panahon. Ngayon ka lang nakatulog ulit dito. Okay naman? Ha? Iniilot nila ako. Wow! Diba? Para daw. Maalis. Ibig sabihin, ganyan ka kamahal ng mga anak mo, hinihilot ka. Kaya mas gusto ko sana, kung ako lang masusunod, dito ka titira. Kasi maasikaso ang pagkain mo, plus, nandito yung mga anak mo. Kapag meron kang maramdaman, may mauutusan ka. Kasi si Nanay Jema, busy din sa taniman nila. Diba? May mga pinupuntahan din, busy din. Ano naman yung tinambay? Saan? Mga naman yan. Mga parcel na naman. Mga parsi. Opo. Tapos, uminom ka ba ng maraming tubig? Uminom ako.
Tubig ka ng tubig, ha? Tubig. Kailangan makarami kang tubig kasi nagiinom ka ng gamot. Hindi Kay, yung puro kape. Baka nagyusi ka. hindi. Oh. Wag magyusi kasi inubo ng inubo. Okay, so ayan po mga kabayan, ang kaganapan sa pagtulog dito ni Tatay Romeo. Tanong natin kay Tatay Romeo. Tanong natin kay Tatay Romeo kung saan, kung talagang hindi ba talaga sila magkatabi. Magkatabi kayo, Nanay Tere? Bakit wala? Sino natulog dyan? Sino natulog dyan? Sino? Nanay Tere? Hindi, dito daw siya natulog. Bakit di mo tinabihan? Seryoso? Sabi nga ni Nanay Tere, hindi siya nakatulog. No, hindi daw sila nakatulog pare-parehas kasi siguro nag-aantayan kung sino mga labit, kung sino yung uuna, kung sino yung papatong. Ay, Diyos ko talaga tong mga to. Akala mo naman mga Maria Makiling. Mga mga tawag nito mga virgin. Bakit hindi kayo nagtabi? Asawa? Wala daw siya asawa. Jawa ka makam. Ang ganda kasi sa umaga eh, no? Ang ganda katawan. Ay, Diyos ko. O, bahala na mga kabayan. No? Mga joke-joke lang yun kanina. Ang importante ay unti-unti na magkasama sila dito natutulog si Nanay Tere. Kasi, kaya nga sabi ko, masaya ko na si Marwin nandito. No? Basta, maasikaso ni Marwin, matulungan, no, maasikaso, kasi nga hindi ako hirap makikipagkomunikasyon kay Kuya Marwin, no, malaking bagay nandito si Marwin kasi maitanong ko kaagad, maintindihan ko kaagad, hindi ko nanguhula kung kumain na ba sila, kung anong-ano ganyan. So nandito na, o katulad ngayon, ang inutos ko lahat ni Marwin, sinunod niya, pati sabi ni Nanay, hinilot siya, di ba, nakaginhawa. And then, masaya tayong lahat kasi natikman nila na kahit papaano ay magkakasama sila dito sa bahay. Kayo yung pinakamaganda. Bahala na yung ibang mga bagay-bagay mga kami. Kung mangyari man yung hindi, bahala na yan. Basta importante magkasama sila. Okay? Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.